Welcome po sa Tito Koy's Food. Ang lulutuin natin ngayon ay chicken inasal. Samahan niyo ako, lutuin natin to. So meron ako ditong leg quarter, dalawang leg quarter, tsaka breast, dalawa din. Hinati ko lang sa gitna yung breast, may kasamang wing. So ang procedure nga pala na gagawin ko ngayon ibabrain ko muna tong chicken para mas maging malasa at masarap. Testingan ko lang. So naglagay ako dito ng 1 liter ng tubig. Naglagay din ako dito ng siguro 2 hanggang 3 kutsara ng asin. Kasi ito yung maging brine solution natin. Make sure lang na mahalo natin or hanggang sa matunaw yung asin dito sa ating brine solution. Maglalagay ako dito ng 4 hanggang 5 piraso ng bawang. And then ilalagay ko dito yung mga manok. Make sure nga pala na nakalubog yung mga manok din sa ating brine solution. At tatakpan lang natin to gamit itong ating cling wrap. Or kung meron naman kayong ibang pantakip like yung takip ng kaldero, pwede na siguro yun. Wala naman siguro problema yun. As long as mababrain yung mga manok. So, sinet aside ko muna yung ating manok and then magpe-prepare tayo ng ating pang-basting at pang-marinate. So, naglagay ako ng 1 tablespoon ng sugar, ground or cracked black pepper, soy sauce or itong Chinese soy sauce na kabibili ko lang. So, itong soy sauce nga pala ito, sinusubukan ko na ito sa ibang dish. Hindi siya ganun kaalat. Tapos, meron siyang different aroma compare sa regular soy sauce. So to balance yung ating pang-basting, lalagay din ako dito ng calamansi juice. So mga 3 pirasong calamansi lang siguro. Para mas maging aromatic itong ating pang-marinate at pang-basting, mag-a-add ako ng lemongrass or tanglad. Haluin na natin to or imimekos-mekos na natin hanggang sa matunaw yung asukal dito sa ating nagawang pang-marinate at pang-basting. So ito na yung ating manok na binray ng 1 hour. It's up to you kung gaano katagal yung ibabrine. Basta as long as 1 hour yung pinaka-minimum. So tinapo ko lang yung tubig dito, yung pinag-brine natin dito sa ating manok. And then ilalagay ko na dito yung ginawa nating pang-marinate at pang-basting. So naghiwalay lang ako dito ng kaunti para pang-basting naman natin. Ginamit ko tong stove namin para apoyin itong mga uling at para mas mapabilis yung pagdingas nitong gagawin nating pag-iihaw. So kapag ready na yung ating mga uling, pwede na natin isalang itong ating mga manok. Siyempre hindi makakompleto ang ating chicken inasal kung walang chicken oil. So gagawa tayo ng ating chicken oil. Lagay lang ako dito ng mantika. So kapag mainit na yung mantika, ilalagay na natin itong balat ng manok. Ito nga pala yung bandang thigh part. At kapag malutong na siya or luto na, tatanggalin na natin dito sa ating mantika. Meron ako dito nga natin seeds. Siyempre, ito yung magpapakulay sa ating chicken oil. Gagamit ako ng strainer at hayaan ko lang itong kumulay dito sa ating mantika. So, tanggalin nyo lang pag na-achieve nyo na yung gusto nyong kulay. So, ito na yung mga inihaw nating manok at ang gagawin natin ngayon na nag-basting naman. Hinalo ko lang pala yung konting chicken oil dito sa ating pang-basting. I-apply lang natin itong ating pang-basting both sides hanggang sa maluto ito. Nasa inyo na kung gaano karami yung ilalagay yung pang-basting. Wala namang problema yun. Mas magiging malasa nga yun pag ganun. After 15 to 20 minutes, ito lang ang ating chicken inasal. Gumawa rin ako dito ng sausawan ng toyo suka na may sibuyas at sili. At syempre yung chicken oil natin na ginawa. So, titikman na natin to. Maglalagay ako dito ng chicken oil sa ating kanin. Kukuro tayo dito sa ating chicken inasal at isasawsaw natin dito sa may toyo suka sili. Siyempre magkakamay tayo dahil mas masarap kumain pag nagkakamay. Siguradong magugustuhan nyo itong ginawa kong timplahan ng chicken inasal. At maraming salamat sa mga subscribers ko at saka mga followers ko sa Facebook at sa YouTube. See you po sa next video ko. Bye!